So yun mga bay, dito na yung parcel natin lahat. Yung in-order natin para sa ating upgrade na 32mm throttle body. So ito po yung isa throttle cable. Palit tayo ng throttle cable sa ating Revergy na mataas. Ito rin. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito po. Yung hose pang XRM 25 FI na fuel hose. So, yung mataas ito mo. Maganda pa yung lagayan niya. Walang mataas pa ito. So, yung kasya dito yung sa throttle body natin. At ito yung manifold natin. So, yan po. Sasama natin ito. Manifold natin. Napang. So, i-reveal natin ito mga ng motor ito. At ito na rin yung hinihintay natin. Voice 1M na ano mga bay, tawag nito TPS. Ito yung nasa loob niya. Yan, Voice 1M TPS. At ito na rin, ito yung cams natin yung kabit. Ito na cam grind 7.0. At ito yung last natin. Ito na po. Ito yung injector pang 150cc. So kagana na to, dito yun isalpak mga bay. Yan dito. Tamang tama ay talaga mga bayo. So pang dito talaga siya. Tamang tama. Ayan, dito yan mga bay. May yung o-ring. Kung wala itong o-ring dito, ayan. At ito yung TPS. Ito yung TPS ng pang Raider 150. Pinalitan natin ng mahal na 4S1M original. Ayan. Same sila ng socket. Ayan. Ito po yung pang original talaga na 4S1M. At ito, dito yung ikabit mga bay. Yan. So, yan po ang forma niya. So, yan na po ang forma sa ating. At ito. Dito yan. Tamang-tama talaga mga bayo. So, siguro isa baliktad. Parang same lang sila mga bayo. Hindi ko alam kung paano ito ikakabit. Siguro tatanggalin ito. Tanggalin siguro itong mga bayat dito. Ipalit yan. Yan. Ito na po lahat mga bay ang ating order sa kompleto na ang ating order na throttle body. So yan, i-reveal natin ito mga bay kung ilan ang nagastos natin dito lahat. Tingnan natin kung tatanggalin natin to. So hindi natin to magagamit mga bay. Kasi mababangga yung mabangga to. So wala itong kasama. Hindi to kasama mga guys. So, ito yung pinaka-the best for S1M. May adjustable na tayo na minor nito mga bay. 30mm throttle body. Let's go! So yun mga bay, nakabit na natin yung manifold. So ito po yung butas niya. So ito yung injector niya. So malaki pa yung butasan dito mga bay. Hindi ko lang alam kung ito yung mag-fit ba. So, ito po yung, nakabit na po yung injector na 8 holes. So, yan po. So, hindi pa po ito totally tapos kasi anuhin pa po ito. Ipoport pa po ito ni Sir Richie Boy. Subukan natin i-start kung yung buga is nasa gitna ba.
So, nakikita nyo na sa gitna yung buga mga bay. Kaya kabit na natin tong 30mm natin. Ayan, bag na meron. Ito yung ando. Oh, may feed rin. Vibrate siya mga. So si Richie Boy na yung bahala nito mga bay kung paano to niya gagawin. Ha? 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 Wala na. Parang kulang siguro yung port sa head kasi maliit yung port sa head, nasa 22 lang. So si Richie Boy na bahala nito, palakihan niya yung port sa head para mag-fit siya. Kasi malakas na itong gas ito mga bay. 8 holes injector na to. Oh. Yan po. So yan po. Nagpupurot na. Mga bay. Dito tayo dadaan sa diversion road para mas mataas yung ito lang yung takbo-takbuhan niya, nasa 40 lang kasi magpupurot sa mga bay. At may usok na lalabas sa tambutso mga bay na ang kanyang amoy is gasolina para hindi niya masunog lahat. Pinalitan ko ng bagong spark plug. Yun rin ang hindi rin, same lang rin dito kahit bago na yung spark plug na pinalit ko. Yung nilagay ko ngayon yung luma ko na lang na spark plug, yung bago dinala ko dito. So si Richie Boy na bahala nito kung ito'y palit ba niya. Pero dapat siguro mga bay mag-ECU tayo dito. Yung conversion na lang ang kulang sa ating ECU. Maganda pa naman sana yung bira niya mga bay sa RPM ng 60 kph lang takbuhan. Okay. Parang mahirapan siya lumunok ng gas. Hindi ko alam kung siguro dahil sa head. So ito babalansin natin to mamaya mga bay pagkatapos nito gawin ni si Richie Boy. Inabang ko lang muna yung throttle body para hindi na siya mahirapan mamaya pagkabit. Wala kunti lang yung open nga sa throttle. So parang parehas lang. Yan lang takbuhan niya 60. Pero mafe-feel ko na yung gas niya, malakas na yung gas niya mga bay. 8 holes injector kasi ito yung nakabit natin. Mag 70 siya, alalay lang. Itong cable na binili ko pang universal to na cable mga bay, mataas to, pinutulan ko pa. So dyan nakaposisyon. Ayan. So ilang kilometrahe natin to takbo-takbuhin mga bay. Sana all good sa to mamaya mga bay pag matuno na tong head mga bay. At dito diskartehan rin natin to mamaya mga bay. Lagyan natin to na ng takip para hindi mapasukan ng bato. Kasi pag mapasukan to ng bato mga bay, delikado to. So dapat nasa 60 lang yung takbo natin para hindi siya magpupurot. Hindi ko kinabit yung plate number dito, so
Magbantay tayo sa hulihan ngayon. Oh, maganda pa naman sana yung takbo niya mga bay. Hindi na siya nagba-vibrate, di gaya nung stock na throttle body ko. Vibrate siya ngayon, oh. Parang smooth lang yung takbo niya. So yun nga, nasa 50 kph lang yung ano natin. Dito tayo dadaan. Ayan. Oh, mag-start, magpupurot siya. Hindi ko alam kung kulang ba sa kuryente. Bago pa naman tong ano natin, CDI. Bago pa yung CDI natin. Yung ignition coil, CDI naman. Ignition coil, bago pa naman to. Ay nako, pag mag-upgrade mga bay, ganito talaga. Dami ka pang daanan. Pero pag may ECU na siguro to mga bay, hindi tayo mahirapan itutson. Pero ano talaga, ipoport pa talaga tong head mga bay, kasi kulang pa talaga yung port. Pakita ko sa inyo sa video, may video tayo doon. Pakita ko sa inyo na kulang talaga yung port nya. So yan mga bay, nakabit na natin yung manifold. So ito po yung butas nya. So ito yung injector nya. So malaki pa yung butasan dito mga bay. Hindi ko lang alam kung ito yung mag-fit ba. Binidyohan ko yung manifold bago ko kinabit yung throttle body. Uy, butas, putling tail. No? Yung fourth.